Basahin ang salita ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21. And thank you again sa ating mga first time guests. Salamat pong muli at kayo po'y nagpaunlak
At alam ko pong mahalaga ang inyong oras. Pero mas mahalaga ang Panginoon. Amen? Andiyan na po tayo, 2 Timothy chapter 2 verse 21. Okay. Andiyan na po ba ang ating mga kalalakihan? Ating mga kababaihan? Basahin po natin yan ng sabay-sabay. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ready now? Read. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyong kabutihan. At salamat po, Panginoon, sa precious time and your precious word and precious relationship that we have here in the church. And I pray na kayo nga po ang siyang manguna sa amin, magpaintindi sa amin, ang aming pong pag-aaralan. May the Holy Spirit will move and will empower us. May the Holy Spirit will convict us sa aming pong mga kasalanan at patuloy namin itong maisuko, Panginoon, sa inyo. At salamat po sa mga nag-imbita at sa mga nandito ngayon. Balik niyo nga po, Panginoon, ng favor and blessing. At higit sa mga first time na naka-attend, ay makilala nila kayo, Panginoon, bilang isang tagapagligtas at Diyos ng kanila pong buhay. Patuloy niyo kaming ingatan sa lugar na ito. All these things we pray in Jesus' name. And pwede na po tayo mag-isip po. Yung ating pong nabanggit dyan ay a vessel unto honor. So if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. At ang title po ng ating message for this morning is A Vessel to Honor. At gusto po nating i-honor ang ating pong mga fathers, ang mga kalalakihan ng simbahang ito. At hindi lang po ang mga kalalakihan, of course, everyone na meron pong precious relationship sa ating Panginoon. At bago po natin kunin yung context ng ating pong binasa, mahalaga nating maintindihan yung context. Ano ba yung tamang pagkakaturo ng Bible? Na hindi yung according to our interpretation, but according to the Lord's interpretation. So, bago yan, ating munang aralin yung tinatawag na mga kahulugan ng salita or mga title na ating yung title na ating pong pag-uusapan. Maganda pong maintindihan muna yung vessel. Yung vessel po, and any kind of thing na po pwede nating sisidlan. Ito po ay po pwedeng vessel. Okay? Ito po pwede rin po itong vessel. Sa Tagalog po kasi isisidlan. Amen po ba? Yan po yun sa Tagalog niya, sisidlan. So any kind of thing na kung saan pwede nating lagyan ng liquid. Of course, kasi kung solid, di natin mabubuhos, di natin maiinom. So, yun po yung ibig sabihin ng vessel. At ano naman po yung ibig sabihin ng honor? Tumingin po ako sa Oxford Dictionary. Laging ganun, pag tayo po'y tumitingin sa dictionary, meron pong laging primary and secondary meaning. At nagva-vary yan kung ano ba yung gusto mong hanapin o word. Minsan kung verb yan, iba yan. Kung noun, iba din. So itong honor dito is noun. At yung primary na ibig sabihin ng salitang honor ay high respect and great esteem. High respect and great esteem. Yan. Yun daw po ibig sabihin ng honor. Ibig sabihin, ito po ay pagtrato mo sa isang tao. High respect and great esteem. Honor yung ibig sabihin nun. And then yung number 2 na kahulugan, secondary meaning ng salitang honor, ang ibig sabihin, the quality of knowing and doing what is morally right. At ang synonym niya, similar siya sa salitang integrity, virtue, fidelity. Kaya 'di ba yung fidelity? Pag nilagyan mo ng infidelity yan, ibig sabihin pagtataksil yan. Infidelity. Pero pag fidelity or being fidelity or yung word na fidelity or yung pagiging honor, ibig sabihin yan, integrity, pagiging matapat. Kaya nga po, di ba, yung, ewan ko, nakita niyo na to, yung sa US Marine, meron po silang tinatawag na motto. Yung sinasabi nilang, Semper Fidelis. Nang ibig sabihin, always faithful. So yun po yung kahulugan ng salitang honor. And I do believe na kahit po magkaiba ang pinatutungkulan nito sa tao, kasi magpo-focus tayo dun sa number 2.
the quality of knowing and doing what is moral or biblical in the sight of the Lord. And I do believe na kapag nagawa ng isang tao higit ang isang anak ng Diyos, the man of God, Kristiyano, pag na-hit niya yung number 2, automatic ang response ng mga tao, yung mga anak niya, mga asawa niya, high respect and great esteem. Amen? Amen? So kaya, magkahalintulad pa rin po ang kahulugan. Right, so, bakit napakahalagang maintindihan natin the exact meaning of honor? Dahil sa ating pong binasa, ito po yung gagamitin ng Panginoon. A vessel unto honor. Gagamitin ng Panginoon dito sa lupa. Na kung saan dapat nating maiintindihan. Dahil napakahalaga nung maintindihan natin yung salitang honor, hindi sa honor ng tingin ng sanlibutan, kundi honor sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi ang honor, mga kapatid, in the world perspective, iba. And I do believe you will agree with me if I say, honor in this world, if you are educated, if you are an achiever, if you are rich, and if you are famous. Ibig sabihin, honorable ka. Kaya nga, di ba, pag tinawag yung mga politiko, our honorable guest, Mayor, di ba? Sanchez ng Laguna. Ano? Honorable. Okay? So, may intindihan natin yan, mga kapatid, yung salitang honor na kinakabit ng sanlibutan, pag ikaw ay sikat, mayaman, edukado, popular. Pero if you're going to compare that to the Word of God, malayong-malayo, no? Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng edukado, hindi lahat ng sikat, at hindi lahat ng maraming pera ay may integridad at tapat sa kanyang buhay. Ano? Karamihan dyan, maraming babae. Politiko. Hindi tayo nanguhusga kasi alam naman natin. Congressman, i-chicks yan dyan. Ganun eh. Tama? Pero sa mata ng maraming tao, kagalang-galang, honorable. Kasi nga, politiko, may pera at mayaman. Kaya alisin natin yung ating perspective sa kamunduhan na pagdating sa salitang honor. Kasi mahalaga ito sa tatay ng tahanan. No? Hindi porket ikaw ay malaki ang sweldo mo at ikaw ay maganda ang posisyon mo sa trabaho, kagalang-galang ka na sa harap ng iyong mga anak at sa iyong asawa. Kasi yung salitang honor, pag biblically perspective, there's no amount of money can match this up. You cannot actually barter or you cannot actually buy this kind of character and virtue that the Lord has given to all the fathers and to the individual. Kaya maintindihan natin, mga kapatid, ito pong term or ito pong binigay na ito ng ating Panginoon ay para sa mga taong nag-lead sa, hindi lang sa simbahan, mga pastor, mga preachers, o yung mga members ng body of Christ, kundi yung mga tatay ng tahanan at nanay ng tahanan. At naniniwala ako as a father in every family, kung meron kang quality ng number 2, meron ka ring, the result will be the quality of number 1. Okay? Yung pinag-usapan natin ibig sabihin ng salitang honor. So, this is also how we treat the Lord. Pagdating sa pagtrato natin sa ating Panginoon, yung salitang honor na yan, dapat nagpo-fall sa number 2. Okay? Yung pagpo-fall natin sa, yung kahulugan ng salitang honorable, kapag itinreat natin ang ating Panginoon as a quality of knowing and doing what is morally right, wala naman sigurong papalag at wala naman sigurong mag-o-oppose when we say that the Lord has this virtue. The Lord has 90 character traits in the Bible. That the Lord has an integrity, that the Lord has semper fidelis, He is always faithful, that the Lord, there is no sin in Him. Kaya karapat-dapat lamang to give a high respect and great honor sa ating Panginoon. Dahil wala siyang kasalanan na nagawa. Pero pwede rin naman na ma-achieve ng bawat tatay at bawat membro ng simbang ito, bawat ang tao nandito ngayon, yung salitang honor, kung maintindihan lang natin yan sa hapong ito. Alam niyo mo, kapag sinabi nating respect and honor, magkaiba yan. Magkaiba. Although parang malapit. You know? Sinabi ko na to sa inyo before, for example,
Yung ating pong mga magulang, kapag tayo nasa jurisdiction pala ng ating mga magulang, meaning mga binata at dalaga pa tayo, of course, sama pa tayo sa kanila. Yung iba nga, di ba, may asawa na, sama-sama pa rin sa ating mga magulang, kasi ganun ang kultura ng mga Pilipino. No? The more, the merrier. Ang dami na, 7 na yung anak, andun pa rin sa poder ng mga magulang. The more, the merrier. Pag tayo kasama natin ang ating mga magulang, andun po yung salitang respect. Because we follow them, we obey them, dahil nandun sa atin, nakakasama natin sila within the jurisdiction. Pero pag tayo lumayo na sa kanilang poder, at nagsarili na tayo, wala na po isang direct na command or pag-uutos sa atin, but we do honor them. Okay? Kasi honor is more than respect. Yun ang ibig sabihin ng honor. It is more than respect. Na kahit wala ka na sa poder ng iyong mga magulang, ino-honor mo pa rin sila. Pinapadalhan mo pa rin sila ng support. Amen? Tulungan mo pa rin sila sa mga gamot. Because we honor them. We pray for them. We love them. We cherish them. Pero yung pangalawa, meron pa rin pong kahulugan yung salitang respect and honor pagdating po sa ating pong pinag-uusapan. Yung respect kasi minsan, hindi lang sa ating mga magulang, alright? Kahit sa church, kahit sa ating Panginoon. Bakit kailangan natin i-achieve yung salitang honor? Kasi minsan, pwede tayong nating irespeto ang isa't isa habang tayo ay magkakasama. But we may respect each other in presence, but we may not or dishonor each other pag hindi na tayo nagkikita. Nagets niyo po? Halimbawa, hindi ka mag-i-smoke o iinom sa harap ng iyong mga magulang. Bakit? Because you respect them. Pero pag hindi mo na sila kaharap, pwede kang mag-smoke. Pwede kang manigarilyo. Pwede kang uminom. Alright? And that is not honoring. Kasi yung honor, the highest form of respect, kahit hindi ka nakikita ng iyong mga magulang, kahit hindi ka nakikita ng pastor, you do what is right because you are honoring someone or God. And the more that we honor the Lord because the eyes of the Lord are everywhere. Alam niya that even the deepest thoughts and even deepest desire of your heart, God knows that. Hindi ba dapat nating i-honor ang ating Panginoon kasi hindi siya nakikita? Kaya nga, applicable yung salitang honor, much more high respect and high esteem sa ating Panginoon. Kasi kung respeto lang, pwede nating irespeto ang bawat isa kapag kaharap natin. Pero kapag hindi na natin kaharap, pwede nating i-disrespect at i-dishonor. So honoring is talking about integrity. Na kahit hindi ka nakikita, walang nakakakita sa'yo, you love the Lord, and you do what is right, and you do what is biblical unto the Lord. That is honoring. Pagdating po sa ating pong kalagayan, mga kapatid, a vessel of honor, dapat nating maintindihan yan na we could achieve this kind of virtue na tayo'y gagamitin ng ating Panginoon. It's so with the Lord. We honor Him with high respect, with great esteem, because the eyes of the Lord are everywhere. So, how do we obtain that vessel unto honor? Paano ba natin ito makukuha? Sa bawat isa sa atin, hindi lang sa ama ng tahanan. Number 1, ang sabi ng verse 21 sa ating binasa, 2 Timothy chapter 2, verse 21, if a man therefore purge himself from this, yung phrase muna na yun, or yung sentence na yun yung ating kukunin, doon natin kukunin yung first point. How do we obtain that vessel unto honor? Number 1, we must be empty. Dapat merong emptying sa ating pong buhay. Sabi niya doon, if a man therefore purge himself from this. So alamin natin mamaya yung this. Ano ba yung pinapatukuhan ng Panginoon pagdating sa this o ni Apostol Pablo? Pero dapat po merong emptying. Kagaya po ng ating pong illustration, ito pong baso, of course, hindi ko po ito iinumin. Dahil ito po, ako po yung nag-prepare nito, galing po ito sa faucet. Ano? Faucet. Okay. So, hindi ko po ito inumin. Although, pwede namang inumin daw to sabi ng Pero hindi, kasi alam natin na galing dyan.
So kung minsan mga kapatid, ang ating pong buhay ay punong-puno ng mga bagay na kung saan, listen to this, hindi naman masama, pero hindi rin naaayon sa salita ng Panginoon. At kapag ang standard ng Bible ang pinag-usapan, kapag hindi naaayon sa salita ng Panginoon, it's automatically sin. Dalawa lang yan eh. Lagi namang dalawa. If we obey the Lord, that's blessing. And if we disobey the Lord, it's curse or, di ba, sin. So, may mga bagay na sa tingin natin, hindi naman masama, na pumupuno ng ating buhay. Okay. So, ano ba yun? O maaaring hindi naman tayo nag-a-addict. Hindi naman tayo nagbibisyo. Naman tayong babae marahil, tatay ng tahanan. Pero may mga bagay na pumupunutan nating buhay na mismong nadi-disobey natin ang ating Panginoon. Ano ba? When it comes to your lifestyle. When it comes to how you spend your time. Every minute, every hour, and every minute of the day, kung paano ba natin yung ginugugol. So yung mga umuubos ng ating oras, kung minsan, kasalanan na siya ang pumupuno ng ating buhay. Na directly hindi natin nakikita ang kalooban ng Panginoon dahil ultimong pagbubukas ng salita ng Panginoon ay hindi natin nagagawa. Ultimong pananalangin ay hindi natin nagagawa. So nakakarinig lang tayo siguro marahil ng salita ng Panginoon kapag tayo pumupunta sa church. Nakakapag-pray lang tayo siguro pag kakain na tayo. At kung minsan pa, pag medyo gutom na, nakakalimutan pa. Ano ba? Ganyan po ang ating kalagayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, in order for us to obtain that vessel unto honor, kailangan natin i-empty ang ating sarili. Hindi yan masama sa ating tingin. Pero kailangan natin i-empty. Sabi ng ating Panginoon. Sino ba dito ang hindi or ayaw maging honorable sa harap ng kanyang pamilya? Ha? Meron ba dito ang gusto na tayo lang ay binabastos ng ating pamilya? Dinidisrespect? Wala. Walang tatay ang maghahangad na ganun. Diba? Kung minsan may mga tatay na dapat na nga talagang bastusin sa ginagawa nila sa pamilya nila, pero kapag ginawa mo yan, talagang tiyak na magkakagulo. No? Kasi may mga ganon. Lalong-lalo na when it comes to their responsibility. Kapag napapabayaan nila yan, at yan ay naipamukha mo sa kanila, kapag hindi sila maayos at tama ang kanilang pananaw sa buhay, magsisimula ng away. Ano? Pero kung matuturuan ng salita ng Panginoon, maitatama, pwede pang magbago. Kaya walang sino man dito sa atin ang naghahangad na bastusin at hindi ma-achieve yung salitang honor na ito. Kaya lahat tayo gusto natin ito. Ano? Kasi kahit ano pang pagpo-provide natin sa ating pamilya kung minsan, napakailap ng honor na yan. Napakailap. Ano? At kung minsan yung mga bagay na kailangan ng ating mga anak, ng asawa natin, hindi natin na ipoprovide. At to the point na nadi-dishonor nila tayo. Okay? Aside from providing them material things. So, ito po, kailangan natin i-empty sa ating buhay. Again, may mga minsan sa tingin mo, okay lang naman yung ginagawa ko. Di ba? Pero hindi naman kalooban ng Panginoon. So we have to empty this. Brother Lim, pakibuhat nga yan. Yeah, thank you. Kailangan natin i-empty. Hindi mo gugustuhin inumin yan. At napakahirap i-honor ng ating buhay kung punong-puno tayo ng ating sarili. Actually, I was thinking about that word, selfishness. Ito yung pumupuno sa atin, sarili natin. Huh? May mga bagay na tingin mo na okay lang naman to, hindi naman to, it will not give harm to my family, especially to my relationship to my wife. Okay lang naman yun. Pero kung iyong titingnang maigi, punong-puno ka ng iyong sarili. Punong-puno ka ng sarili. Yan, sabi ng Bible, we have to empty this para ma-achieve natin yung being a vessel unto honor. Okay? So, kailangan nating tanggalin. Kasi walang iinom. Walang maghahangad na iinom sa kontaminadong buhay. Diba? Kasi contaminated yan eh. Hindi naman pure yan eh. So, walang mabibless dyan. Okay? Panghugas siguro. Pero yung pagbatid ng nauuhaw, yung pagod,
Yung tinatawag na maging comfort ka man lang sana. Hindi. Hindi yan, makakalunas yan. Tanging ang ating Panginoon lamang. Kaya magsisimula ang lahat sa emptying. So, pag-aralan natin. Meron siyang sinabi dito, if a man therefore purge himself from these. Yung word na these, plural. Alam natin yan. Ano ba ibig sabihin dito? So, hindi tayo lalayo. Siyempre, babaybayin natin yung konteksto. Ang ibig sabihin, yung this na ito, di ba? Kasi ang context, mga kapatid, tinitrain ni Apostle Paul, si Timothy, for a leadership position, susunod na pastor. Okay? At if you're going to see, I study this background ng 2 Timothy, eto na yung latter part ng buhay ni Apostle Pablo. Actually, sa verse chapter 4, makikita natin dito, I am ready to depart. So, ibig sabihin, nalalapit na yung kanyang kamatayan. Nararamdaman niya na malapit na siyang i-execute. So, ito, sumulat siya kay Timothy para nang sa ganon, madalaw siya ni Timothy sa kulungan, sa dungeon, para personal niyang ibigay itong liham na ito. At para turuan si Timothy, ikaw na yung susunod na magiging pastor. At ito na yung maiintindihan mo dapat bilang batang pastor. Marami siyang pinaalala sa kay Timothy. Okay? Dahil during that time, yung church ay nanganganib ng iba't ibang mga forces of devil, or the devil, at yung Satan is attacking the church and the ministry. Kaya meron siyang dalawang point dito sa number 1, na para sa ganun i-empty ni Timothy ang kanyang sarili. Number 1, or letter A, sabi ni Paul sa kanya, nais ni Paul, or nais niya din sa atin, na i-separate natin yung ating pong mga buhay at ating mga sarili sa mga false teachers. Kasi ito yung context, kung babalikan natin yung mga verses. So, we empty our life unto the Lord, and then particular context, we have to be separated from false teachers. Saan natin yan nakita? Okay? 1 Timothy, or 1 Timothy muna, chapter 1, verse 20. Anong sabi dyan sa 1 Timothy chapter 1, verse 20? Ready now. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Dalawa yung binanggit na tao. Pangalan ng tao. And then punta tayo sa 2 Timothy 2:17-18. So yung ating text is 21. Angat lang tayo ng konti. Anong sabi ng 17-18? And their word will eat as that a canker. Alam niyo po yung canker? Gangrene. Ay, ibig sabihin nun, parang cancer na kumakain ng tissue ng katawan ng tao. So, inihalang tulad ni Apostle Paul si Hymenaeus ng cancer na sakit. Dahil siya po'y nagtuturo ng mali sa simbahan. Pansinin nyo pagdating dito sa verse 17, iba na yung kasama ni Hymenaeus. Sa verse chapter 1, verse 20, ang kasama ni Hymenaeus si Alexander. Pagdating sa verse 17 ng 2 Timothy chapter 2, ang kanyang kasama si Philetus. Tama ba? Philetus, di ba? Ano makikita natin dito? Talagang yung mga negatibong mga tao, naghahanap ng kakampi. Itong false teacher na to na nagtuturo at gustong sirain ang purong salita ng Panginoon during their time, sila'y nagnilin lang ng mga miyembro ng simbahan. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, ingatan mo tong mga taong ito. At ingatan mo ang sarili mo na malayo ka sa mga nagtuturo ng mali sa simbahan. Ano yung maling tinuturo nila? Verse 18. Whom concerning the truth have heard, saying that the resurrection is past already. So ang kanilang doktrina, ang tinuturo nila, yung pagkamatay daw at pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, it is just symbolism. Ibig sabihin, spiritual, hindi daw nakita, hindi daw totoong physical na nabuhay ang ating Panginoon. Di ba, blasphemy yun? Di ba, apostasy yun? Ano ibig sabihin nun? Maling doktrina yun. Kung hindi natin nakita at hindi nalaman ng mga disciples, hindi nila naisulat right before their eyes, kung hindi nila nakita na muling nabuhay ang Panginoon, anong sabi ng Bible? Our salvation is in vain. Di ba? Puntahan natin, 1 Corinthians chapter 5, verse 12. Nandyan yan Anong sabi ng Bible dyan? Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Actually, itutuloy natin yan.
Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 12. Anong sabi niya doon? 15, 12, and then basahin natin yung verse 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith also in vain. Kaya hindi natin tatanggapin na yung tinuturo ng dalawang ito na gustong sirain ang simbahan. Na ang Panginoon daw, simbolika lang na buhay na magbuli. Hindi. Totoong nabuhay ang Panginoon. He is risen. Flesh. Yung namatay sa Kanya, inilibing sa Kanya, flesh din yung muling nabuhay. Okay? Mahalagang maintindihan natin yan, mga kapatid, kasi dyan nakasalala yung ating pong kaligtasan. So, settled na tayo doon. Ano yung gusto nating maintindihan dyan? Sa panahon nila, sa simbahan mismo, yung nagtuturo ng maling doktrina. These people, influenced by Satan, is trying to divide the church. Ano? Sa panahon po natin, Pastor, how do we apply that? Wala pa naman na nagtuturo ng maling doktrina dito. Wala pa namang apostate. Sa biyaya ng Panginoon, yung mga leaders natin dito na naatasan, nagpapasakop naman, and we know the lesson. We know their outline. At naiintindihan natin yan. Pasok pa rin naman sa tamang doktrina ng ating Panginoon. Dahil saith the Lord, Bible lang, wala nang iba. Ano po? Pero paano tayo dapat mag-ingat? Sa internet. Sa maraming naglipa na sa internet. Okay? So, sabi ni Apostle Pablo, we have to separate from false teachers. Hindi porket gwapo, magaling magsalita, eloquent, ang ganda ng accent, tama. At kapag tinignan mo sa internet, ang daming magagaling. Ano? Mahihirapan ka. At ikaw ay maguguluhan sa tinuturo dito kung patuloy kang nagbababa dyan. Again, sabi ko nga sa inyo, may mga pumupuno ng ating buhay na hindi naman masama sa ating tingin, but it can pollute us into the right doctrine of the Lord. Makakasagap ka ng mga turo dyan na hindi na daw mahalaga. Okay? Ang pananambahan, ang pag-gather, okay lang naman daw mag-online. At ang sabi pa nung isa, yung mga pastor lang naman ang nag-imbento na Sunday talaga ang gathering. Pwede namang ibang araw. Kung yung nagtatrabaho, free siya ng Tuesday. Di, Tuesday mo siya papuntahin. Sa loob-loob ko, hindi naman ang pastor ang nagsabi na pumunta tayo ng Sunday. Ang Bible lang nagsabi. Hindi naman idea ng Panginoon ay ng tao ito. Sinabi ng Bible, upon the first day, upon the resurrection, doon tayo mag-gather. So kung makikinig ka ngayon doon, pili nga naman. Hindi ka na mamamalansya, hindi ka na mamamasahe, nakahiga ka lang. Meron ka nang naririnig. Pero ang tanong, yung ba yung sabi ng Bible? Ano? Meron pang isang tanong, importante ba talagang pumunta sa church? I would like to answer that. Going or coming to the church is not an option. Wala kang option dyan. Walang choices dyan. You have to come. Why? Because this is a commandment. Hebrews 10:25. Not forsake the assembling of our Lord, of ourselves together. So wala kang option dyan. Dahil yan ay pinag-uutos ng ating Panginoon. Makakakuha ka ng ganyang turo sa internet. Diba? Na ang pastor lang daw nag-iimbento na Sunday pumunta sa church. Ano mo i-imbentohin yun? Salita ng Panginoon yun. Mag-ingat tayo sa ganon. Ano pa? Mag-ingat tayo sa mga nagtuturo na kung saan ang Panginoon ay talaga namang puro pag-ibig, no? At naiintindihan. No? Na kapag ang isang tao ay mapili niyang kasarilian ay hindi babae o hindi lalaki, na meron siyang freedom to choose what gender he wants. Na kahit lalaki siya, pwede siyang maging babae. May mga nagtuturo na because God is love, okay lang yan. The Lord will understand you. Punong-puno ng pag-ibig ang ating Panginoon. Tanggap ka ng Panginoon. Well, as a Baptist preacher, tanggap natin ang lahat. And I do believe the same thinking with the Lord, in His mind, tanggap ng Panginoon ang taong homosexual, pero hindi niya kailangan tanggapin ng habang buhay. What do I mean is with that? Tanggap niya, tatanggapin niya, pero dapat makikita niya na nasa kasalanan siya at kailangan niyang mabago ang buhay niya. Mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin.
Pero hindi habang buhay na tatanggapin niya yan. Kasi, kapag tinanggap niya yan, it will always, what? Contradict to His word. Huh? Ganun din tayo. Tanggap naman natin silang uma-attend. For how many times may mga naka-attend na rin naman. Pero the fact na tinuturo mo yung tama at katotohanan ng salita ng Panginoon, talagang hindi sila makakatiis. Because they will not accept that. At sila ay aalis ng simbahan. They will not stay. Kasi dalawa lang naman yan eh. Kung makikinig ka at susundin mo yung sabi ng Panginoon, and with the help of the Holy Spirit, babalik ka sa iyong totoong pagkatao. Kasi yun ang ganun ka ginawa ng Panginoon. Tama? Ngayon, kung hindi mo kayang iwanan yung pagiging, tama, gusto mong maging sa sarili mo, that's why you're not coming or you're not being involved with this church. Hahanap ka ng ibang simbahan na kung saan tatanggapin ka forever. Okay? So, ganun po tayo. Ang prinsipyo natin dyan, ang stand natin, tanggap sila. Okay? Pero we are not going to tolerate the sin. We are going to preach it here at hindi natin sila habang buhay na tatanggapin. Ganun din ang ating Panginoon. Ano? Hindi sila matatanggap forever kung hindi naman sila aalis sa kasalanan na yan. Okay? Kaya ganun po yun, mga kapatid, ang maintindihan natin. Eh, hindi po ba sila, wala po ba silang chance na maligtas? Pwede nga eh, di ba? Tanggap naman sila eh. Pero naniniwala ko kapag sila'y nakakilala ng tunay sa ating Panginoon at sigurado na silang pupunta sa langit, mismong yung buhay nila ang magbabago. Meron na po bang nabago, Pastor? Transgender pa nga. Naging pastor pa. Transgender, di ba na-opera na yon? Nung nakakilala sa Panginoon, binalik yun dati. At ngayon, pastor na ng Bethany. Ano? Pwede naman kung talagang ligtas. Kasi may manifestation. Merong pong pagbabalik. So, ganun po yun natin how we handle this. We accept all the people, pero hindi dapat maintindihan nila. Ang totoong kaligtasan ay nagbabago at nagpapabago ng ating buhay. So, number one, the emptiness or emptying here means we have to separate our life from false teachers. May mga may mga nagtuturo pa na sinasabi na, okay, I'm a pastor and I'm not teaching tithes and offering in the church because it is not biblical. It's already only in Old Testament. Well, again, in this church, in the Bible Baptist Church, we do teach and preach tithes. And we practice that. Okay? Kung sa iba, ang tinuturo nila more on cheerful giving, we taught here, we teach here from the very Word of God that the standard of the Lord is the tithes. Well, in fact, that's not ours. That's for the Lord. Alam natin yan na kapag binalik natin sa Panginoon yung kanyang pag-aari, tayo po ay nasusubukan sa ating pong pagiging good steward. Na pinapakita lang doon na mas mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon at hindi tayo nakatali sa pera at sa sweldo nating nakukuha. Kasi alam natin that the Lord is the one providing our strength, our wisdom, and the opportunity to work. Ano? Kaya tayo po ay nagtatrabaho sa abroad, mga tatay, nagpasalamat tayo, mga kapatid. Nung nakailang araw, nanonood kami ng news, pinapakita doon yung buhay, ang hirap na makakuha ng trabaho sa Pilipinas. No? Malamaaring tumataas ang minimum wage, pero dahil sa lumalaki rin ang bilihin, wala din yun. Imagine niyo, nakikita ko yung sarili ko doon sa isang tao na nagko-commute. No? Puting-puti yung kanyang uniform. Pero dahil siya ay magko-commute, maglalakad muna siya, sasakay ng jeep, 2 jeep, tapos magte-train pa bago siya makarating. So yung sinasabi ni Brother Tep, totoo yun, no? Mandirig, ano ba yun? Sinabi mo, Brad? Yung mabango kang lalabas, ano yun? Tapos pagdating mo sa trabaho, mandirigma ka na. Kasi nga, di ba, yung puti, nagiging itim na. Sa sobrang polusyon, tsaka di ba, sa hirap mag-commute, ganun ang sitwasyon ng normal na empleyado sa Pilipinas. Tayo, mga kapatid, papunta pa lang sa trabaho, di ba? Although may mga nahihirapan sa inyo sa metro, ba? Minsan kinamusta ko, sakit po ng likod ko. Nabubugbog ako sa metro. Parang gusto ko sabihin, sis, ano gusto? Pag-pray natin na magkaroon ng sarili ng tren. Although may mga bugbugan dyan, pero kung ikukumpara mo sa trabaho, ay sa Pilipinas, mas better pa rin. Better pa rin. Ano? Kaya, we are so blessed na makakapagtrabaho tayo sa abroad. Kaya nga, binabalik natin sa Panginoon yan. Pasasalamat sa Panginoon.
Na nag-work tayo dito sa abroad and then hindi natin inaabuso yan. Yung provision na yan ng Panginoon. That's why, pinapahalagahan natin yung mga sinasabi niya sa Bible and then we honor the Lord through that. Hindi naman tayo nakikita ng Panginoon. Hindi mo naman nakikita ang Panginoon physically, di ba? Pwede namang hindi ibigay ang tithes. But we're doing that because we honor the Lord. And in return, the Lord is blessing us. At hindi ka magpapatuloy na magbigay ng iyong tithes and offering kung hindi ka mismo ang nakasaksi ng benefit na yan sa buhay mo. Alright? Kaya ikaw mismo, sold out ka dyan. Ngayon, kung hindi mo pa nararanasan yung mga kapatid, you have to empty yourselves. You have to empty yourself. No? Kagaya ng mga sapatos mo sa shelf na mga lalagyan mo, mga shurak. Kung gusto mong mapalitan yan, i-empty mo yan, di ba? Tama! Kung gusto mong palitan yan, i-empty mo yan. Anong gagawin mo doon? E di ipamigay mo na sa pamilya mo. Dalawa lang yung paa mo, ang dami mong sapatos. Pwede namang isa. Hindi, lahat naman tayo. No? I'm talking to that, to myself. Ganun din. Ako, napaka-tipid ko na. Alam niyo naman yan. Pero ang dami ko pa rin sapatos. Ano ba to? Blessing. Blessing. Kaya kung gusto natin maging daluyan ng pagpapala, tanggalin natin yung mga pangsarili. And maintindihan natin that we have to be separated from false teachers. At hindi ka na-attend sa church kung ikaw ay contaminated ng mga turo sa ibang mga simbahan. Napakarami sa internet. Ano? Napakarami. Kita mo yung pastor na nagpipreach, nakamaong, mahaba ang buhok, may hikaw pa. Pag tinanong mo, okay ba yun? Meron yung verse sila sa Bible na ang Panginoon tumitingin sa puso. Hindi naman sa panlabas na anyo. Diba? Mahirap kapag susubaybay ka sa ganyan. Diba? Okay lang na mapagtawanan ako na ako'y pupunta sa Flores de Mayo. Basta best yung aking isusuot sa Panginoon. Diba? Kasi naniniwala ako na kung tama ang puso natin, it will always manifest outwardly. Tama ang puso mo eh. No. Kahit ano pang sabihin nila, bakit ko ito suot? Kasi Father's Day. Pangalawa, ino-honor ko yung nagbigay sa akin ito. Diba? Kasi kailangan masuot ko to pag patay na siya. Suot ko habang buhay pa. Para pag nakita niya. Matagal ka pa. Matagal ka pa. Ikaw nagbigay nito eh. Matagal ka pa. Haba pa ang Panginoon. Meron ako naisip para ma-overcome mo yung bugbog mo sa likod. Magsuot ka ng... Alam mo yun yung merong ganon, may distansya para walang tatabi sa yung engine. Talaga wala talaga. Kasi matutusok sila eh. Buwan yung tumabi. Diba? So, ganun po mga kapatid. And then not only that, we have to be separated, fathers, or all of us, from false teachers. Number 2, diba? We have to be separated from iniquity. Diba ang sabi diyan? Saan yan? 2 Timothy chapter 2 verse 19. Doon lang naman tayo, hindi naman tayo alis dyan eh. 2 Timothy chapter 2, 19. Ang sabi diyan, the Lord, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So ang sabi dito, kung sino daw ang nagsasabi na tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, talagang iaalis niya ang Panginoon, ang kanyang sarili, sa mga bagay na kung saan na makakapag-defile sa kanya. Iniquity is everything that will defile a man. Ano ibig sabihin ng defile or defilement? It will damage and it will destroy you. And sin will destroy us. Wala kang nakitang kasalanan na naging maganda ang buhay mo. Okay? Ang daming wawasakin ng kasalanan. Uubusin ang pera mo, ang lakas mo, ang reputasyon mo, ang lahat. Hindi ka tatantanan. Okay? At ang masakit pa, up to eternity, sa impyerno pa pupunta ang isang tao na walang tagapagligtas sa kanyang buhay. Yan ang nagagawa ng kasalanan. Kapag ang kasalanan ay hindi natin nakita na isang defilement at kailangan yan sa ating buhay na totally isuko sa ating Panginoon, tayo po ay lubusang mapapahamak. Diba? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 24 verse 12, diba? Ang sabi niya diyan, because of, diba? Dinagdag ko lang to mga kapatid, pero wala yan dyan sa screen. Pero ito din sinabi ng Matthew chapter 24 verse 12. Anong sabi diyan ng Matthew chapter 24 verse 12?
Napakahanda nating maintindihan ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. Matthew 24 verse 12, sabi niya, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Dahil sa sobrang kasalanan ng mga tao na ngayon sa sanlibutan, yung pag-ibig natin sa Panginoon, sa ating mga magulang, at kung minsan, tama? Kung minsan sa ating mga anak, tatay, napapalitan na yan. At yung pag-ibig natin ay naaapektuhan. The love of many shall wax cold. At ang pinaka masakit at nakakalungkot, no? Or suicidal part sa buhay ng isang Kristiyano, yung pag-ibig niya mismo sa Panginoon ay mawala sa kanya. Ano? Ang kayong mga asawang babae, kapag yung asawa niyong lalaki ay nawala na ng pag-ibig sa Panginoon, tapos ka na. Lahat na ng panalangin gawin mo na. Bumalik lang ang pag-ibig niya sa Panginoon. Kasi kapag nawala yan, maaaring iniibig ka pa niyan, but it's going to be a disaster. No? Kasi may mga taong umiibig naman sa kanilang asawa. Maaaring wala namang ibang babae, hindi naman pinagpapalit, walang ibang lalaki, pero hindi mahal ang Panginoon. And that's not honoring. That's not a vessel of honoring. The vessel of honor. Kailangan importante maintindihan natin na mahal ang Panginoon. Ano pa ang sabi ng Psalm 66 verse 18? "The Lord will not hear me if there's an iniquity in my heart." Sabi ni David, "The Lord will not hear me." Ay nagagawa ng kasalanan sa ating buhay, ultimo ang Panginoon ay hindi na tayo mapapakinggan dahil sa kasalanan na yan. Di ba, Pastor, anak na tayo ng Panginoon, naririnig niya tayo. No, yun nga yung nagiging blockage. Yung kasalanan natin na hindi maisuko sa Panginoon. At yan yung patuloy nating pinapangaral dito sa pulpitong ito, na ang kasalanan kailanman ng Diyos ay kinamumuhian. At para tayo mismo maging sisidlan ng pagpapala, sisidlan na tinatawag na honor, kailangan pong ang iniquity sa ating buhay ay ma-empty at mawala. Kaya maintindihan natin dito, if we are going to empty ourselves, we must replenish something God wants us to do in a daily basis. Something that is second point. Ano yung second point natin? Something that is clean. Yun po yung second point natin. Anong sabi ng verse 21? Una, we have to empty ourselves in order for us to obtain the vessel unto honor. Number 2, we must be clean. Diba? Nung ating pong inalis yung tubig na nakakontaminate ng baso na ito, tinapon natin yan, at malamang-lamang, nag-dry na rin naman siguro. No? Yung iba, maaaring hugasin pa natin to, kaya lang wala ng time, ubus yung oras kung hugasan pa. So as part ng illustration, demonstration, wala na lang laman. Ibig sabihin, habang wala po ng laman yan, na empty na yan, malamang laman yan, malinis siya. Ano? At yun po yung proseso ng ating Panginoon. Nung in-empty na natin ang ating sarili, kailangan niyang malinis. Kaya sabi ng verse 21, sanctify. So it talks about purity. It's being clean. Alam niyo mga kapatid, hindi po pwedeng pag-usapan, pag sinabi natin clean or pure or sanctify sa ating buhay, hindi po pwedeng hindi madama yung ating sariling katawan. So pag-uusapan natin, kasi di ba, focus tayo sa spiritual things, tama naman yon. Pero may sinabi ang Bible na hindi lang basta spirit, kaluluwa, dapat katawan din. Ano sabi ng 1 Thessalonians? Punta tayo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. "And the very God of peace sanctify you wholly." No, Brother Marlon, buo, holy. Sabi niya, "And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." So ibig sabihin, dapat ang cleaning magsisimula sa katawan. Body, letter A, body. Kaya nga merong tinatawag na clean living. Ano ba ibig sabihin ng clean living when it comes to physical life? Dapat maging watchful tayo sa ating mga kinakain. Biblical po ba yan, Pastor? Meron, di ba, si Daniel? Hindi kumain ng karne. Kasi na-defile yun, inala yun sa mga Diyos-Diyosan. And then, hindi lang yun, si Daniel, talagang vegetarian siya. At yung mga kasabahay niya ng mga scholars, pinakain ng mga steak. Pero siya na natiling, dun lang siya sa gulay, sa salad. Dahil nga defiled yung mga karne na yon.
Ang sabi ng mga nag-supervise sa kanya, hindi ka magiging matalino, hindi ka magiging equipped kasi hindi mo kinain yung best food. Sabi ni Daniel, hindi, okay na to sa akin. Pero kamukat-mukat mo, siya yung kumakain ng talong siguro, wala naman sinabing talong. Pero yung mga gulay, kamukat-mukat mo, siya pala yung nag-top. Pinakamagaling. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoon nasa kanya. Inubay niya yung Panginoon, hindi niya dinefile yung ating body. Alam niyo po, sa usaping ganito, marami talagang masasaktan. Kasi disiplina tayo ng disiplina sa ating time. Sa ating, sa trabaho, sa ating mental development, dinidisiplina natin yan. Pero yung unang-una dapat nating dinidisiplina yung ating appetite. Alam niyo po ba mga kapatid that this is the greatest, most, powerful and destructive weapon of Satan? Food. Basta ngayon ko lang narinig yan. Ano ba ang unang temptation ni Eve? Di ba food? Yung temptation ni Jesus nung siya'y fasting and nag-prayer and fasting for 40 days sa wilderness. Di ba food din? So saan unang bumabagsak ang Kristiyano? Sa pagkain. Dapat, ang thinking, hindi yung gustong kainin ng katawan mo. Dapat sabi ng Bible, dapat yung tayo ang magdidikta sa katawan natin kung ano yung kakainin ng katawan natin. Hindi yung katawan ang magsasabi sa'yo, ito yung kainin mo. Nagets niyo po? So, ang ating pong context yan at ang ating basis, biblical. Ano? Sa panahon na kung saan wala pa namang mga karne during that time, pero naging maayos naman ang pamumuhay nila. At maintindihan natin that it's very important. Through the food we eat, sabi nga, you are what you eat. Just like Daniel, he actually sanctified his body to the Lord. Kasi ito po yung greatest weapon ni Satan. Yung first temptation kay Eve, first temptation of Jesus, it was all about food. Kaya nga sabi niya sa Matthew 4:4, diba? A man shall not live by bread alone. Mas may mahalaga pa dyan. Ano bang sabi ng 1 Corinthians 10:31? Tinuturuan tayo ng Panginoon punta tayo dyan. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink, do all the glory of God. Anong tawag doon? Pagkain. So, ibig sabihin, sa simpleng ginagawa mo sa araw-araw, which is pagkain, ino-honor mo ang Panginoon. Ngayon, ma-honor mo ba siya kung ang kinakain natin ay makakasira ng ating katawan? We are not going to honor Him. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako nang uhusga, maglakad-lakad ka sa Riga, maglakad-lakad ka sa Satwa, iisang itsura ng ating mga kabayan. Ano? From large to extra large na. Diba? Kasi bountiful ang Dubai sa pagkain. Naintindihan niyo po? Basta, di ba masama ba yung maging mataba? Wala pa naman ako nakikita sa Bible, pero kailangan natin mag-ingat, medically speaking. Amen? Amen. Meron dapat kasi kaming dadalawin. Hindi lang natuloy, pero kamukat-mukat mo na yung dadalawin sana, kakilala rin pala ng ka-office mate ni Sister May. Maganda daw yung buhay ni Kabayan. Nasa Dubai Hospital siya ngayon. Maganda daw yung buhay ni Kabayan during that time. Yan lang yung kwento na karating. Then dumating sa time na wrong people, wrong influence. Then marami daw yung pera that time. Tapos ngayon, dumating na dun siya sa point na naubos yung pera niya dahil nga siguro naloko siya ng mga partner niya in business, something like that. Nagkaroon siya ng diabetes. And then yung kanyang diabetes na parang lumala na yata, na kailangan na siyang paalisin doon sa flat dahil wala na siyang maibayad, wala siyang kamag-anak dito. At nandyan siya ngayon sa Dubai Hospital. Wala na. Hindi na makatayo yata. Kailangan ng i-dialysis. Wala pa yatang 40. Di ba alam? Wala pang 40. Nagkasakit. At dahil nga naubos na lahat ng pera, umiiyak at nangangailangan siya ng tulong na siya ay mabalik na lang sa Pilipinas. Pero dahil sinampahan yata siya ng complaint, hindi siya makauwi. Dahil sa nangyari. Imagine mo yung kalagayan ng isang OFW na walang kamag-anak, mag-isa lang na nandito, dating maraming kaibigan, nung may pera pa,
nang wala ng pera, wala na rin mga kaibigan. Mag-isa siya ngayon sa Dubai Hospital. At nangangailangan ng tulong. Imagine niyo yun. No? Yan po yung totoong buhay na nangyayari sa atin. Kapag hindi natin ma-sanctify ang ating sarili, sa ating mga kinakain, sa ating lifestyle, po pwede rin mangyari. Pastor, di ba kapag tayo kumakain, di ba nagpipray naman tayo? O di ba? Diba, kumain ka ng taba ng baboy, pinagpipray mo naman yan eh. Halimbawa, nagsa-soft drinks ka araw-araw, no? 3 times a day, o minsan 5 times a day pa. Pagkagising mo, pangmumug mo, soft drinks na. Di ba? Pastor, di ba, nagpipray naman tayo. Eto yan, nagpipray naman tayo. Pero ano ba yung prayer natin? Lord, bless you po yung pagkain to, na maging kalakasan ng aking katawan. Tama naman yun eh, di ba? Pero, gusto ko lang ituro sa iyo, kapatid, na yung panalangin na yun, hindi niya naman tatanggalin yung kolesterol sa taba. Hindi naman ganun ang Diyos eh. No? Hindi naman niya tatanggalin yung sobrang tamis sa cake na inuupakan mo araw-araw. No? Donut sa gabi, donut sa gabi, donut sa umaga, donut, eat na lang. No? So, di ba? Hindi naman. Kasi minsan yan, may kapatid na nagsabi, pinagpipray naman natin, magiging safe tayo dyan. Wala ka namang Bible. Common sense na lang, di ba? So, pinagpipray natin, ibig sabihin, the same time, mag-ingat din tayo. Amen po ba? Amen. Ako nasasaktan din ako dyan, kasi sabi ko nga, Lord, kailangan pa bang tumaas yung kolesterol ko para ingatan ko yung sarili ko? Kailangan pa bang lumabo yung mata ko para ingatan ko yung sarili ko? Diba? Defective na rin eh. Ang dami na rin kong nararamdaman. Kasi nga pag nagkakaedad ka na. Pero siguro sapat na yung mga nakikita natin sa paligid. Diba? Kaya kung mahal natin ang Panginoon, we want to honor our family, our God. Sabi ng Bible, whatever therefore you eat or drink, do all to the glory of God. Ako gusto ko pang makitang mag-asawa si God. Kaya yung goal ko. At gusto pang makita si Brother Tip pumayat. Kaya kung ako mamamatay, dahil sa kapabayaan ko, hindi ko na makikita sa kanya yun. At kung mag-asawa pa siya, jackpot na yun. Di ba? Kasi yung isa dyan, malapit na este. Di ba? So, di ba? Yun yun, mga kapatid. Wherever therefore you eat or drink, do all the glory of God. Ano tayo ngayon? Alam mo, yung shield of faith, matindi ang ating pagiging sports-minded. Ano? Yung nagpa-enlist na sasama sa interchurch, ang dami. Ano? Hiningan ako ng list. Pastor, yung complete list niyo po sa Shield of Faith, ilan na po ba kayo? May mga nagpasa doon, 21. Pagdating sa atin, 50. Pang klase. Di ba? Grabe. Ang Shield of Faith. Sabi nga ni Sister May, matindi yung sports inclination ng mga members sa church ng Shield of Faith. Amen. Ganda nun, di ba? Sports. Pagkatapos naman maglaro, kain naman ulit ng sangkaterba. Eh di wala din. Naglaro ka pa ng basketball. Di ba? Ano bang goal mo? Bakit ka nagbabasketball? Para lang magka-jersey ka? Mababaw na goal yan. Dapat bumili ka ng sapatos pa niyan, ha? Grabe namang goal yan. Dapat ang goal mo, kung dati kang double XL, magiging XL and then L ka na lang. Na? Para, di ba? Pastor, nagagaransya mo ba na pagpayat, hahaba ang buhay? Wala naman akong sinabing gano'n. Kasi baka magka-tuberculosis ka naman. Ibig sabihin, balance lang. Pero mas marami talaga nagkakasakit kapag medyo, di ba, nagiging pabaya. Ay, yun lang nating maintindihan, mga kapatid. Agree ba kayo dito? Not only that we have to sanctify our mortal body, the one that I can see to you, kasi kung mahalaga sa Panginoon yan, dapat nating pahalagahan. Ano? Kasi hindi naman invisible ang church. Visible ang church. So nice ng Panginoon, visible na magsiserve sa ating Panginoon. Oh. Ano pa? Not only, we have to clean and sanctify our mortal body, especially fathers, gusto nating i-goal yan sa ating mga pamilya. Alright? Soul. Gusto din ng Panginoon na i-sanctify din natin yung ating soul. Di ba? Binasa natin kanina, not only the body but soul. Alright? And sabi ng Psalm 23 verse 3, He leadeth me in righteousness. Because of that soul, yung soul na isinuko sa ating Panginoon, soul na nakilala sa ating Panginoon, ang leading ng Panginoon dyan into righteousness.
buhay na nabago sa ating Panginoon. At bakit napakahalaga na ma-sanctify at ma-clean, ma-purify ang ating soul? Matthew 16:26, "For what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul?" Dahil nandito ang kaligtasan. Kailangan ng isang kaluluwa na makakilala sa Panginoon para siya maligtas. At walang ibang option ng pagpunta sa langit kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Only Jesus Christ. If you want to go to heaven, accept Jesus Christ. No Jesus, no heaven. Ganun lang yun. Alright? Regardless of what religion you have. But only salvation belongs to Jesus Christ, the one who who save us. Alright? Sa ating mga ginawang kasalanan sa kanyang harapan. So that's the important thing about being sanctified when it comes to our soul. When it comes to the spirit, kailangan rin pong ma-sanctify every day. Kasi we are still contaminated. Yung kasalanan natin nagagawa sa araw-araw, hindi naman tayo nagiging perfecto. We cannot achieve the perfection. Makasalanan pa rin tayo kahit nag-i-emptying tayo ng ating sarili every day. In our mind, in our verbally speaking, in our heart, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. That's why the Spirit must be clean or sanctified. Alright? Yung Spirit ng Panginoon ang siyang mangunguna sa atin. Alright? Don't get me wrong, hindi isa-sanctifying Spirit, ngunit yung Spirit mismo ang mag-sanctify sa atin. Right? We must be ruled by the Spirit and not by the flesh. Okay, ano sabi ng 17? John chapter 17, verse 17. "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Ano po yung makakapaglinis sa kasalanan sa ating buhay? Salita ng Panginoon. Dahil yan ang nandiyan ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And I do believe that a truly Christian father, okay, na nagli-lead spiritually and godly manners sa kanyang pamilya, puspos ng Holy Spirit, must have this influence and this kind of sanctification in his family. Diba? Ang sabi ng Bible, John 17:17, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Alam natin that this world is contaminated. So kailangan natin yung mga kapatid na i-sanctify ang ating pamilya sa tinatawag na temptasyon at impluensya ng sanlibutan. So how do we do that, Christian Father? Number one, in order for us to sanctify our family, our relationship to each other, number one, we have to do our Bible reading, our devotion, and our Bible study and prayer. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15? Balik natin dyan. Ba't kailangan ng mga tatay ng tahanan na i-lead niya yung kanyang pamilya? Alright? Sa katotohanan ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin natin. "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Nakakahiya na yung mga anak natin hindi natin nililid sa katotohanan ng salita ng Panginoon. We have to sanctify them through the Word of God in our family. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung nakakapag-contaminate ng baso, hindi naman ganun talaga kasama sa tingin mo, pero kasalanan. Ang pumupuno ng baso na yan, sarili lang natin eh. Imbis na we are studying the Word of God to teach to our children and our family. Yun dapat ang ginagawa. Na dapat ang nag-occupy nito, yung salita ng Panginoon para ituro sa ating mga anak. Minsan nauubos yung ating oras sa kaka-search, di ba? Marami tayong pinapatala sa ating buhay. We are searching the internet para makakuha siguro tayo ng magandang idea or experience sa mga mayayaman ng tao. Pero ano ba yung kailangan talaga sa buhay? Di ba? Dapat, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, dapat ang goal mo hindi na para yumaman. Kasi hindi naman yun ang goal ng Panginoon sa mga tao na nakakilala sa Kanya. Dapat ang goal mo ngayon, kung paano mo malalaman yung sabi ng Bible para ituro mo sa iyong pamilya. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Bible reading, study, and prayer, 2 Timothy 2:15. Ano pa? Actively and committed in the church. Araw-araw, every Sunday. Di ba magandang tingnan na hindi lang Eid. Dapat Sunday, maganda yung damit ng pamilya, hawak kamay yung mga anak. And then, habang tumatagal, lumalaki sila. Just imagine the joy of Mami Biron na yung kanyang mga anak, professional na lahat. At the same time, nasa church pa rin. Nung time na kanyang inalagaan ng maliit, hindi man lang nawala sa kalooban ng ating Panginoon. Maaaring yung iba tumigil, pero bumalik at nagpatuloy. Kasi bakit nataniman
na alagaan. Nakapakahalaga ng simbahan, mga kapatid. Kaya gusto ko maintindihan mo yung value nito sa mga anak. At kapag tinuturuan natin sila, maintindihan yung salitang influence and impact nito sa kanilang buhay. Alam nila, yung tatay ko nagpe-pray. Si Daddy Mark, umaattend yan ng prayer meeting. Lumuluhod, nakikita ko. So ano yung kalalakihan nila? They will value their relationship to the Lord. Kasi bakit yung tatay ko? Nakita ko yan. Pinalaki niya ako sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kahit mahirap ang buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, tinulungan niya kami. Ganun dapat ang nating maintindihan. No? Ano pa? Having godly influence. Surround yourselves with people that fear the Lord. Surround yourself. The Bible says in the multitude of counselor, there is safety. Yung i-influensya sa atin, tama? Hindi yung mga magtuturo sa atin palayo sa Panginoon. Dapat palapit sa ating Panginoon. Napakahalaga that we have to surround ourselves with godly people. Normal lang sa mga tatay na mayroong kainuman. Normal lang sa mga tatay na mga may barkada. Okay? Madali lang naman intindihin yung logic. Kung ang barkada mo, sabongero ka na rin. Tama? Kung ang mga barkada mo nagsusugal, malaking porsyento, magsusugal ka na rin. Pero kung ang barkada mo, nagsisimba, nagpipray, di ganun din ang impluensyang makukuha mo. No? At hindi, sinabi ko na sa inyo for how many times, hindi naman makikita ang pagiging, tama? Lalo pat kasalanan. Minsan, ganun ang situation ng sanlibutan, yung thinking ng mga sanlibutan. Kapag ganito ka, marami kang chicks, marami kang mga kaibigan, barkada, kainuman, sikat ka. Pero lahat ng yun, it is in vain. At lahat ng yun, kapahamakan sa harap ng Panginoon. Hindi natin kailangang ipatunayan sa mundo na tayo'y lalaki. At tayo'y matapang. Dahil ang totoong lalaki at katapangan ay ganyang bubuhatin ang kanyang pamilya palapit sa Panginoon. Ipoprovide niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit magmukhang tanga pa ang itsura niya sa labas. At saludo ako dyan sa mga tatay na yan na nalumuluhod, umiiyak sa Panginoon para tulungan ang kanyang pamilya. Diba? Kasi may mga tatay, ang galing sa labas. Daming kilala, sikat. Tama? Pwede na nga tumakbong politiko eh. Sa sobrang daming kilala eh. Pero sa kanyang pamilya, yung mga anak mismo, ayaw na siyang maging tatay eh. Ba't pumunta ka pa dito? Dudukan na lang sa barkada mo, umuwi-uwi ka pa. Pag narinig mo yan sa mga anak mo, ano yung mararamdaman mo? Wala nang honor doon. No? Kung ako, ayoko na mag-exist eh. Lamunin na lang ako ng lupa kung gano'n. Pero makita natin kung ikaw, maintindihan mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon. You have to be empty, you have to be clean. Mahalaga yan. At dapat, hindi yan nababago ng panahon ha. Kahit nagliliparan na, Brother Marlon, yung mga sasakyan sa Dubai, malapit nang magliparan. Ayun, nauna na yung mga sinampay eh. Susunod na yung mga kotse. Tama? Pag nagliparan na yan, yung teknolohiya na yan, darating yung araw, naka-drone na yung talabat. No? Wala nang tatahulan si Bruni. Kasi, ewan ko yung mga aso, pag napapagod silang tumingala eh. Yung aso namin, talaga naman kilala niya yung talabat, orange. Yung karim, green. Tapos merong purple. Ano yung purple? Smile! Alam niya! Pakaingay ng aso to. Yun lang naman. Pero pag nakatambay na, hindi yan tatawag. Ayaw niya ng mga balang araw. Sabi ko, darating din panahon. Nakantawag namin kay Bruni. Darating din ang panahon, hindi ka natatawag. Bakit? Kasi naka-drone na yan. Ang magdi-deliver sa'yo, Brad, naka-drone na. Pagtanggap mo ng gano'n, tinapunan ka ng sabaw. Kasi bulalo, inaudan mo eh. Naka-drone. Di ba? Ganyan ang panahon. Brother Marlon, magliparan man ang mga sasakyan dito at teknolohiya. Hindi magbabagong salita ng Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So kung prinsipyo nito, hindi yan magbabago. At dapat hindi magbago ang pananaw mo sa simbahan at sa salita ng Panginoon. At sa Panginoon. You have to be empty. You have to be clean, sanctified. And then number 3, verse 21 pa rin. Verse 21 lang tayo eh. If a man therefore purge himself from this, be empty,
And then sabi niya doon sa verse 21 din, sanctified, be clean. And last, sabi niya, he shall be a vessel unto honor and meet for the master's use and prepared unto every good work. Ano yung last point? Available. Be available. No? Kasi paano ka nga gagamitin kung hindi ka naman available? And then, naniniwala ako mga kapatid, okay, nahuli yung ating demonstration, pero di ba, in-empty na natin, then na-clean na. So, in order for us to obtain that being a vessel of honor, fathers, at sa lahat sa atin dito, kailangan nating gamitin ng Panginoon and He is going to use us for being available. Brad, pasali naman yan. Hindi ko man tinignan yung percent kung gaano ba yung purity nito. Pero kasi 3 dirhams lang namin nabili yung yung Oasis eh. Pero I should say pure. Kasi di ba mineral water eh. Yung isa criminal water, ito mineral water. So maintindihan natin dito mga kapatid, dahil in-empty mo na ng pagiging makasarili mo, and then nilinis na ng salita ng Panginoon, and then sinalinan, this pure water speaks about God. Di ba sabi ng Bible, Jesus is the living water. Ito yung nakapagpawi ng uhaw nung Samaritan woman. Diba? Sabi ng Panginoon, painumin mo ko. And then, tanggapin mo ang aking salita, tanggapin mo ako sa iyong buhay, at kailanman hindi ka na mauuhaw. Jesus Christ is the living water. So, ang sabi ng Bible sa ating pinag-aralan, and meet for the master's use. Nung tinanggap mo ang ating Panginoon, at ikaw ay nagsisimulang mag-grow, sinalina, nasa iyo ang Panginoon, ang goal niya, ma-meet or maging kagamit-gamit ka sa kanyang gawain. Master's use sa simbahan. So, again hindi ka gagamitin ng Panginoon. Ang pinakakagamit-gamit na pamamaraan ng Panginoon sa isang Kristiyano ay sa simbahan. Pastor, pwede naman ako maging kagamit-gamit sa labas. You glorify God outside. But the working and the serving sa church. Gusto ko pong magpagamit dun sa non-government institution. Fine. Charity ang tawag dun. No? Walang problema. Charity yun. Pero if you're doing the work in the Lord, sharing the Word of God, inviting people, doing the ministry, supporting the mission, that is the master's use. At gusto ng Panginoon na magamit ka dyan. Not only that, hindi ka lang magiging kagamit-gamit sa simbahan ng Panginoon, prepared unto every good work. So, ibig sabihin, yung master's use inside, prepared to every good work outside, palabas. Di ba, ganoon naman tayo? We preach Christ here, not only here, but going outside. Para yung mga tao mabless sa ating buhay, makakilala din sa ating Panginoon. Hindi, bago tamaan yung ibang tao, tatamaan mo din yung pamilya mo. And I do believe na ang isang taong nagiging kagamit-gamit, ang isang tatay na nagiging kagamit-gamit sa church, yung kanyang pamilya, hindi niya yan mapapabayaan. Naniintindihan ko yan. Kung talaga nag-grow, pastor, meron akong kilala, active naman sa church. Pero sa kanyang pamilya, napapabayaan. Pwede rin naman ganun. Anong tawag niyo po doon? Pariseo yung napangasawa mo. Di ba? Di ba? Showcase. Ibig sabihin lang, show off. Pero mababago pa rin naman as time goes by. So maintindihan natin mga kapatid, bakit niya yung sabi niya sa verse 20 dito. Anong sabi ng verse 20? But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver. Ano po yung great house dyan sa verse 20? Yung great house dyan, yan po yung church. Sabi ng Bible, dahil sa simbahan ng ating Panginoon, hindi lang vessels of gold and silver, but also of wood and of earth. Earth is clay. And some to honor, and some to dishonor. Ano ibig sabihin niya? Sa simbahan ng ating Panginoon, although nais niya na tayo po'y magiging kagamit-gamit, pero meron naman talaga na hindi na i-honor ang ating Panginoon. Meron talagang ganyan. At nangyayari yan. Great house is the church. Ibig sabihin, yung vessels of gold and silver and also wood and earth, meron po sa simbahan kasi na true believers and false believers. Although ang context niya, may nagtuturo ng mali sa simbahan, but at the same time, may mga members din na hindi talaga totoo sa simbahan. Na nagpapanggap lamang. Bakit ko nasabi yan? Di ba may parables of sheep and goats? May parable of wheat and tares? At balang araw, ihiwalay ng Panginoon yan. Ano yung context? Sa simbahan. Totoong nangyari. Kasi si Judas napabilang sa simbahan. Ano? Kaya nga, I do believe na yung kaligtasan ni Judas talagang invalid eh.
Kasi for how many times naman, nirebuke siya ng Panginoon. Diba? Ayun, minsan iniisip natin, ang Panginoon naman eh. Bakit, Pastor, mapanghusga ka? Si Judas, wala namang ginawa ang Panginoon. Kahit alam niya na mga Judas, may ginawa ang Panginoon doon. Di ba ilang beses niya nirebuke si Judas? At ilang beses niyang pinaringgan yung kanyang mga disciples na merong mga Judas sa akin dito. Sino yung sumagot? Si Peter pa nga, am I that, Lord? Pero si Judas na alam niyang guilty, tahimik. No. Kaya, ang Panginoon, ganun. Dahil siya po'y nagtuturo, talagang in-exhort niya, nireproof niya si Judas for how many times. Kahit alam niya na siya na yung guilty. Pero hindi pa rin nagbago si Judas eh. Dahil nga unsaved. Kaya mga kapatid, huwag niyo minsang seryosohin at personalin kapag ang isang pastor merong sinasabi sa pulpito na parang ang tingin mo, ikaw na yung tinatamaan. Well, actually, magpasalamat ka pa nga. Kasi it will test your salvation. No? Matitest kung talagang ligtas ka. At mayroon bang dapat baguhin sa iyong buhay? Kasi yun naman ang purpose ng preaching. Hindi para pahirapan ka. Para makita sa sarili mo that you are getting away and going astray from the Lord. Na para maibalik ka sa tama. Amen? Amen. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Because sometimes, kahit iniluluhod pa namin tong mensahe sa Panginoon, minsan hindi kami naiintindihan dito. Na parang ang dating na may personal naman si pastor. Meron naman siyang favoritism. If that's the case, the Lord will judge us. Kung ganun man. Pero mga kapatid, pero kung hindi, our just purpose is to identify or makita man at maintindihan natin na meron talagang ganun sa simbahan. That there are false believers and true believers. The wooden of the earth, to some to honor and to some to dishonor. May ganun talaga. Pero kailangan ba natin pagtabuyan? No. We have to accept them. Kasi ang goal na lang natin, matuto sila. To some other believers, I've been in the ministry for how many years? Talaga namang, ang tingin nila sa simbahan, imbis na sila yung maging blessing, ang tingin nila sa simbahan, orphanage. But the church will provide everything for them. Imbis na sila yung maging blessing. Ano po? Diba dapat ang design ng isang Kristiyano sa church, dapat yan lumalago yan eh. Nag-i-evolve. Sa simula, ganito yung kalagayan mo. And then, the next time, year after year, makikita mo, ikaw na yung nagpa-follow up, ikaw na yung nagpipray, ikaw na yung concern. Pero dati, ikaw yung ganon. Naiintindihan niyo po? Ganon ang cycle sa simbahan. Na hindi natin nakikita, hindi tayo nagtitake advantage sa gawain ng ating Panginoon. But instead, tayo po ay nagiging kagamit-gamit. So, kapag tayo po ay nagkaroon ng emptying, mga kapatid, sa ating buhay, and then nagkaroon ng purging or cleaning sa ating mga stronghold na isuko natin sa ating Panginoon, the Lord would honor a man of God, set him apart, and equip him for service. No? So, dapat yung salitang availability, nandyan yan sa atin. Kasi yung empty vessel, mga kapatid, or yung life, di ba? A clean vessel will need to prepare for service. Ngayon, kapag ikaw'y nasalina na, or nasa iyo na, o na-empty mo na yung sarili mo, at alam mo ang Panginoon nasa iyo na, ikaw ngayon po ay magiging daluyan ng pagpapala. Di ba nang sabi ng Panginoon, sa isang cup ng cold water, di ba ito'y nagbibigay ng blessing at nagpapawi sa pagod ng isang tao? Subukan yung iminom sa malinis na tubig. It will give you refreshment. Pag ikaw ba uminom ng malinis na tubig, ano ba to? Masaya ka ba o hindi? Mapapawi ba ang pagod mo o hindi? Di ba ang epekto nito? Mapapawi ang iyong pagod. So ang isang buhay ng isang Kristiyano na nag-empty ng kanyang sarili, na nagpalinis sa salita ng Panginoon, available siyang maging blessing. Handa for a master's use. So gustong maintindihan ng ating Panginoon, yan tayo dinesign ng ating Panginoon. Hindi habang buhay na batang Kristiyano, hindi habang buhay na inaakay, hindi habang buhay na nakaupo, tayo ay magiging vessel of honor. Not only the dads to his family, not only the dads to the church, but each of one of us na magiging tayo po'y daluyan ng pagpapala, a vessel of honor sa gawain ng ating Panginoon. As we serve God and being available
we must, letter A, practice righteousness. Yung pagiging available sa ating Panginoon, maintindihan natin yan. Verse 22, ipapractice natin yung righteousness. Ang sabi dyan sa verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, and peace. So as we serve the Lord, being available in the ministry, kailangan dyan na maging good example tayo in faith, in charity, and in peace. Kasi po yung context ng pagiging available dito, or yung meet for the master's use, kasi maintindihan natin na tayo po ay magtuturo din. No? So sabi ni Paul kay Timothy, iwasan mo yung maling turo at ang ituturo mo sa kanila at ang paglilid mo sa kanila, you have to practice righteousness. Be a good example. Ang hirap naman sa tatay na nagtuturo tayo ng pananampalataya, tayo mismo hindi makita yung pananampalataya sa ating buhay. Na nagtuturo tayo ng love, hindi naman natin makaibig. Yung hindi kaibig-ibig at kapayapaan na idinudulot na tayo ay nasa ating Panginoon. So practice righteousness. And then letter B, ang sabi ng verse 24, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach. Dahil nga ang turo kay Timothy, siya yung maglilid, magtuturo, dapat daw ang servant ng ating Panginoon na available, he will prevent arguments. Ang ibig sabihin nung verse 24, must not strive. Ibig sabihin, hindi siya magtuturo ng mga bagay na kung saan mahahantong sa argumento. So he needs to share the Word of God, the Bible, to unbelievers, and he has to teach the saints in the church also. Ito po yung trabaho ng bawat isa sa atin, or especially doon sa mga servants of the Lord. So yung admonition ni Paul kay Timothy, mga kapatid, is to avoid the arguments. Kaya hindi tayo nakikipagdebate salita ng ating Panginoon. So nagtuturo tayo dito. Kung tanggapin o hindi, nasa Panginoon na yon. Kung ano yung dating mo dyan, kung ano yung napakinggan mo, hindi natin pinipilit. We are teaching it. No? At every time na merong mga nararamdaman tayo na po pwedeng magkaroon ng complaint or pagkakagulo, we avoid that. Kasi ang admonition ni Paul kay Timothy, you have to avoid arguments and to create strife. Pero hindi mo rin naman i-ignore yung mga tao, but you have to avoid that. Okay? Dapat maging patient ang bawat isa sa atin. Same thing, mga tatay sa pag-handle ng ating pamilya. You have to be gentle, teaching the Word of God in meekness. Hindi rin naman dapat mawala yung love and care kahit nagtuturo tayo ng truth sa Word of God. Okay? Alam niyo mga kapatid, as we close, while other dads, sabi ng Bible sa verse 13, sabi ng chapter 3 verse 13 pala, anong sabi dito sa chapter 3 verse 13? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and be deceived. In the latter times, mga kapatid, kasi ang context nito yung perilous time shall come. Sabi, pinaalala rin ni Apostle Paul kay Timothy na ganito nakasama ang sitwasyon natin ngayon sa mundong ito. So while other dads or fathers in the world, yung mga evil men, seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But a man of God, a father, a dad, a Christian, it is a vessel to honor that will continue in the things which thou hast learned and hast been assured of. Verse 14. Ang gusto nating maintindihan, if we're going to continue to teach our kids and lead our family, anong sabi ng chapter 3, verse 15 to 17? And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto good works. So, and I hope and pray, as we end this message today, na maintindihan natin yung 3 truths na yan sa ating pong buhay. Wala naman sigurong ayaw na tayo po'y gamitin ng ating Panginoon. But you know what? If the Lord is using you in the ministry, ang magiging reward niyan into a vessel of honor. Hindi tayo perfecto. We're not going to become perfect. But hindi ba magandang reward na yun, Brother Nim? Na yung si Michelle, makita niya,
na yung asawa ko nagpapagamit sa ating Panginoon. Sapat na yun para i-honor niya ang Panginoon through you. He honors the Lord, and she honors the Lord, and she honors you. So ganyan po yung ating pong makikita, yung cycle na nais ng Panginoon sa ating buhay. So we must to be empty, we must to be clean, and we must to be available. Kita natin kung ano ba yung pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. Di ba? But, in some cases, may mga ganitong sitwasyon ang pwedeng mangyari. Meron dalawang klaseng Kristiyano lang ang pwede. May isang Kristiyano na gustong-gusto niyang magpagamit, gustong-gusto niyang tumayo, gustong-gusto niyang mag-lead, but he is not ready to empty himself. And he is not clean. No? Hindi pa rin siya sanctified doon sa makapagiging makamundo niya. No? And if that Christian will have this permit to lead, alam niyo po ang mangyayari? He will confuse the congregation. At ito yung nais ni Apostol Pablo na bantayan ni Timothy. Kasi yung lifestyle pa rin. Maaring magaling siyang magturo, very eloquent, pero sa kanyang buhay hindi naman makita. Wala pa rin yun. Iko-confuse niya ang congregation. At magsisimula ng apostasy. At meron naman, emptied, clean, sanctified, yung availability ang mahirap. Ha? Medyo natatakot pa rin siya sa ganyang responsibility. Kaya nga, I pray to the Lord na maintindihan ng bawat isa sa atin, especially sa mga nag-lead, sa mga tatay ng tahanan. If you know your condition and situation in front of the Lord, you are trying to empty yourself, nakita mo yung spiritual growth sa iyong buhay, and then you are trying to be separated from the world and from the system of this world, you must be available. Whatever the call that you can get from the Lord, take it. Huwag kang matakot. Kasi para ito sa Panginoon. At huwag mong sayangin yung training or yung paghahanda ng Panginoon sa buhay mo sa church kung ikaw naman ay matatakot, humakbang sa panibagong paglilingkuran sa iyong buhay. You may lead a Bible study. You may win more souls. Kasi yun ang kailangan lang eh. Availability. Ano? Mga kapatid, nais natin ang Panginoon na maintindihan, nais ng Panginoon na maintindihan natin yung ating kalagayan sa ating buhay. Kaya itong preaching na to maaaring mabigat, pero ito yung kailangan natin mga tatay. Ano? Our goal is to become a vessel of honor to the Lord, not in the world's perspective, but in God's favor. At ang Panginoon mismo ang siyang magbibless sa atin. Na hindi natin dapat ikayabang at ipagmalaki, we're just doing it one day at a time. Sa biyaya ng Panginoon, sa ating sarili, hindi natin ito kakayanin. But if we are willing to empty ourselves with our selfishness and with pride, if we are willing to empty with that, if we are willing to be clean and sanctified, our body, our soul, and spirit, napakahalaga niyan sa paglilingkuran. And we are ready. Hindi tayo matatakot na kung ano man yung, diba? Mag-open na opportunity to serve the Lord more, handa tayo. Bakit ba ikaw ay nangangarap, for example, magkaroon ng sasakyan? Bakit ka nagpipray na makahanap ng ibang trabaho? To have a, lucrative salary. Bakit mo goal yan? Pastor, kasi gusto kong mas maging kagamit-gamit sa Panginoon. Maganda yan. Pero pag the time dumating na sa'yo yan, dapat handa ka. Yung iba kasi, na-overwhelm ako. Hindi ko pala kayang ibigay ito sa Panginoon. Marami pa pala akong gustong bilhin. Maraming pa pala akong gustong gawin. Hindi ko pa rin kaya palang pag nakapasa ako sa driving ko at mayroon na akong sasakyan, hindi ko pa yata kayang magsundo at maghatid ng mga kapatiran. Kasi hanggang ngayon yung Ras Al Khaimah, hindi ko pa napupuntahan. Uunahin ko muna yun. Mga kapatid, check yourselves and check your motive. Ano yung ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Para pagkatiwalaan ka sa hinaharap. Ano yung plano mo? At sa oras na napasa yun na yan, napasa kamay mo na, are you becoming or you will be a vessel to honor? Are you going to be a vessel of honor sa harap ng ating Panginoon? Tayo pong lahat ay manalangin.